Isang magandang balita ang sumalubong sa magkasintahang Robert at Maria. Sa wakas ay mabibiyayaan na rin sila ng isang munting anghel. Matagal nang magkasintahan ng dalawa. Sa katunayan ay para na nga silang mag-asawa. Kasal na lang ang kulang. Napagpasyahan nilang magsama sa iisang bahay. Mula nang mapagdesisyonan ni Robert na subukan ang kanyang kapalaran sa ibang bansa, naiwang mag-isa si Maria sa kanilang munting tahanan. Ang tahanang ito ay itinayo ni Robert malapit sa bahay ng kanyang magulang. Nakatira sila sa isang maliit na baryo, sa isang isla na halos tuldok na lang kung titingnan mo sa mapa. Isang araw ay dumalaw kay Maria ang ina ni Robert na si Aling Mercy. May dala-dala itong ulam para sa pananghalian ng kanyang manugang. Pagdating niya ay naabutan niya ang masayang pag-uusap ng magkasintahan. Agad niya itong inusisa at nalaman niya nga na magkakaupo na pala siya dito. Lubos ang galak na naramdaman ni Aling Mercy. Sa sobrang saya niya ay agad niya itong ipinamalita sa buong angkan nila, pati na sa buong baryo. Ang hindi nila alam, bago pa man nila malaman na buntis si Maria, ay may nauna nang nakaalam nito. "Uy Mare, balita ko buntis ka daw ah." Wika ni Pedro na bigla na lamang sumulpot sa pintuan ng bahay ni Maria. Matalik itong kaibigan ni Robert mula pa ng pagkabata nila at inaanak niya ang panganay nito. Oo, pupunta nga kami sa bayan bukas para magpa-check up eh." "Ah, ganun ba? O may masasakyan na ba kayo?" "Wala pa nga eh. Mangungontrata pa si nanay." "Oh, ako na lang. Ako na maghahatid sa inyo. Mura lang. Bali ka na. Sayang din kita no?" "Ay talaga? Sige. Sasabihin ko kay nanay." Masayang sagot ni Maria. Sa buong pag-uusap nila ay halos hindi maialis sa tiyan ni Maria ang tingin ni Pedro. Minsan ay nahuhuli pa niya itong nanlalaki ang mga mata at tumidila pa sa labi nito. Hindi niya na lang ito gaanong binigyan ng pansin dahil wala siyang kung anumang naiisip na masama sa kumpare. Maya-maya pa ay hindi na napigilan ni Pedro ang sarili. Hinawakan niya ang tiyan ni Maria. Napaiktad ang babae dahil nagulat ito sa ginawa ng kumpare niya. Agad namang umakto si Pedro na kunwari ay binibaby at kinakausap ang bata sa sinapupunan ni Maria. "Naku, magkakababy na ang best friend ko." "Oh baby, huwag kang magiging pasaway ha. Dapat tularan mo ang tatay mo. Mabait." "Oh, chut. Isang pilit na tawa at naaasiwang ngiti na lamang ang nagawa ni Maria dahil doon. Suminghot ng malalim si Diego. Sabay sabing, bango." "Ha?" Takang tanong ni Maria. "Ano yun? Sinasabi ka ba?" Yung ulam niyo, bango. Namiss ko tuloy yung luto ni Nanay Mercy. Dati kasi halos araw-araw na akong nakikikain sa kanila eh. Kasi nga mag-best friend kami ni paring Robert." "O paano Mare? Una na ako ha. Bibili pa ako ng pananghalian namin eh. Bukas na lang." Marahang pagtango na lamang ang naisagot ng nawiwirduhang si Maria. Pagkatapos ay pumasok na ito ng bahay niya. Kinabukasan, matapos magpa-check up, ay dumiretso si Aling Mercy at Maria sa palengke para bumili ng mga prutas at iba pang mga kailangan nila. Habang naglalakad sila, ay nilapitan si Maria ng isang matandang babae. Pagkatapos, ay may iniabot na maliit na bote na naglalaman ng langis. "Ay, kunin mo ito, iha. Kunin mo ito. Kailangan mo yan. Maging alerto ka. May nakabang sa iyo at sa anak mo. Maging alerto ka. Mag-iingat ka.
Mag-iingat ka. Nakabang siya sa'yo. Pagkasabi nito ay agad umalis ang matanda at nagmamadaling naglakad papalayo. Tinignan ni Maria yung ibinigay ng matanda. Kumukulo at umaapaw ang langis na laman nito. Agad niya din iyong itinapon dahil napakainit at napakahapdi sa balat ng langis na iyon. Para bang tumatagos ito sa kanyang kalamnan. Takang-taka si Maria sa matanda. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Iniisip niya pa na nahihibang na ito. At hindi alam ang kanyang mga sinasabi. Ikapitong buwan ng pagbubuntis ni Maria. Gabi nun. Katatapos lamang nitong maghapunan kasama ang kanyang biyanan na si Aling Mercy. Bukod ang pagkain nila dahil kakaiba ang panlasa ni Maria. Simulat sa pool ay ayaw nitong nilalagyan ng asin ang kanyang pagkain at hindi naman ito matanggap ng panlasa ng matanda kaya nagdadala siya ng sarili niyang pagkain. Naiintindihan niya naman iyon dahil iniisip niya na dala lamang iyon ng pagbubuntis ng kanyang manugang. Sige na po, Nay. Ako na pong bahala dito. Magpahinga na po kayo. Gabi na din po. Sige na po, ako na pong bahala dito. Ay, sige. Basta ay tawagin mo lang kami pag may kailangan ka ha. Opo. Sige po. Salamat, Nay. Good night po. Humawak lamang ito at bahagyang hinimas ang tiyan ng manugang. Pagkatapos ay tumungo na rin sa bahay nila. Ilang sandali lang nang makauwi ang matanda ay may biglang kumalampag ng napakalakas sa bubungan ni Maria. Nagulat ang babae at agad na pumasok sa kwarto pagkatapos ikandado ang pinto ng bahay. Isinarado din nito ang lahat ng bintana. Habang nakaupo sa higaan at nakasandal sa dingding ay narinig nito ang malakas na paghinga sa kanyang likuran. Pagkatapos ay narinig niyang gumapang ito ng mabilis papunta sa silong ng bahay. Solidong kahoy ang mga sahig ng bahay nila kaya hindi siya nangangamba dito. Maya-maya pa ay narinig niyang may kumatok sa pinto. 2 sunod na katok. Palaging ganon. Nang hindi niya ito pagbuksan ay narinig niya naman ang pagtawag sa kanyang pangalan. Boses ito ni Aling Mercy. Maria! Maria! Hayos ka lamang o dyan. Buksan mo nga saglit itong pinto. Papalapit na siya sa pinto at akmang bubuksan na ito nang muling magsalita ang boses. Maria! Buksan mo itong pinto. Ako ito, si Aling Mercy. Napaatras siya at bahagyang napangisi sa narinig. Aling Mercy? Bobong nilalang. Wika niya sa sarili. Tumawa ito ng malakas na tila ipinaparinig pa sa kumakatok sa labas. Bobo. Nang marinig ito ng kumakatok, ay bigla itong nagwala at kinalampag ng malakas ang pinto. Pilit itong binubuksan. Pero hindi niya kaya. Lumipat naman ito sa bubong at doon nangalampag. Palipat-lipat si Maria ng pwesto. Ganoon din ang aswang sa itaas na tila sinusundan siya nito. Dahil sa ingay na nililikha ng pagwawala ng aswang ay nagising si Mang Karding, ang asawa ni Aling Mercy. Agad itong lumabas ng bahay at nakita niya ang malaking pusang itim na nakaibabaw sa bubungan. Sinagawan niya ito. Hoy! Anong ginagawa mo dyan?
Sinigawan niya ito at pinagmumura. Nilingon siya ng aswang at mabilis na lumipat ng pwesto. Pumasok sa loob ng bahay si Mang Karding upang kunin ang kanyang natatagong armas na buntot ng pagi. Samantala si Maria ay unti-unting nakakaramdam ng init ng katawan. Sobrang init. Nanginginig din ang mga kamay nito at tumitirik ang mga mata nang muli niyang marinig ang malakas na paghinga na may halong ungol sa likod ng dingding ng bahay nila. Nagmamadali niyang tinungo yun. Pagkatapos ay buong puwersa niyang sinuntok ang dingding, dahilan para mabutas ito. Putang inis ka, kanina ka pa eh. Pagkasuntok niya ay agad niya ring nahawakan ng leeg ng aswang na kanina pa nangungulit at umaatake sa kanya. Pagkatapos ay hinila niya ito papasok. Anak ng Pedro? Tumambad sa kanya ang mukha ng kumparing si Pedro. Kampon pala ito ng kadiliman at siya ring umaaswang sa kanya. Maria, paanong? Takang tanong ng aswang na si Pedro. Aswang ka din? Dugtong pa niya. Oo, tarantado ka. Sinasabi ko na nga ba eh. At may kakaiba sa iyong demonyo ka. Wika ni Maria na isa rin palang aswang. Mas pinagapan nito ang liig ni Pedro at nakahanda nang tapusin ang buhay nito. Teka. Patawarin mo ko, Mare. Hindi ko alam. Alis na ako. Hindi na kita aaswangin. Hindi na kita ulit aaswangin, pangako. Pakawalan mo lang ako. Bulalas ni Pedro. Pinandilatan ni Maria si Pedro ng kanyang pulang-pula at nanlalaking mga mata. Siguraduhin mo lang, dahil sa oras na maamoy ko yung masangsang mong amoy dito sa amin, tatapusin ko ang buhay mo, pati na ang buong pamilya mo. Naintindihan mo? Matapos sambitin niyon, ay mabilis na kinagat at pinilas ni Maria ang tenga ni Pedro bago ito bitiwan at pakawalan. Pagkabitiw niya, ay mabilis na pumiglas at umalis si Pedro. Muli itong nag-anyong pusa, saka nagtatakbong palayo. Maya-maya pa ay narinig niya nang kumakatok sila Mang Karding at Aling Mercy. Agad niya ding kinalma ang sarili upang bumalik sa dating anyo bago tunguhin ang pinto. Pagkabukas niya ng pinto ay pakunwari itong umiyak palabas ng bahay at yumakap sa matandang babae. Agad namang pumasok si Mang Karding at hinalughog ang buong bahay, loob at labas. Subalit wala itong naabutan. Nakita niya na lamang ang malaking butas sa dingding ng bahay nila Maria. Kinabukasan, narinig ni Maria na may kausap ang mag-asawang matanda sa labas. Agad siyang sumilip sa may pinto at nakita niya ang kumparing si Pedro. Nabalot ng benda ang buong ulo na may umbok ng bulak partikular sa bandang tenga. Kasama nito ang buong mag-anak niya. Nagpapaalam ito kay Aling Mercy. Aalis daw ito at luluwas na ng Maynila upang doon na manirahan. Napaaway daw kasi ito at natatakot na baka balikan pa siya at hindi na lang pagkapilas ng tenga ang sapitin niya. Bahagyang nilingon ni Pedro ang kanyang likuran at nakita niya na nakatayo si Maria sa labas ng kanyang pintuan. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang ngitian siya nito, sabay kindat.